Okay, so ngayon naman, tapos na tayo sa recap ng CSS selectors. Ngayon, additional selector na idadagdag ko is yung attribute selector. Pero ano nga ba yung attribute? Let's define. So, CSS attribute, properties that influence style and layout of HTML elements. So, ibig sabihin, mapa-text man yan sa loob ng div or data sa loob ng isang element is also considered as CSS attribute. So, ano nga ba yung mga examples ng CSS attribute? href, link, width, height, that affects HTML elements, and so on and so forth. So, marami siya. There's a list of CSS attributes that you can find on internet and browse dahil napakarami niyan. Then, siguro madidiscuss natin yung iba dyan along the way. So, let's start. So, define naman natin yung CSS attribute selectors. So, CSS attribute selectors allows you to target HTML elements based on the presence, value, or partial match of their attributes. Unlike any other selector na na-discuss, yung CSS attribute selectors, parang kung naka-encounter na kayo ng regex na syntax, which is yung pattern, meron din ganoon dito sa CSS. Medyo critical nga lang siya or medyo magulo dahil symbols yung kasali para mag-match ka ng isang value, ng isang attribute, ng isang partial match, ng isang attribute, and so on and so forth. So, medyo magulo siya, pero I'll try my best to discuss it with you one by one. So, ano nga ba yung una? Ito na yung mga attribute selector types. Number 1 is yung basic attribute selector. So, ang syntax niya, gaya ng sinabi ko kanina, meron siyang open brackets and then close brackets. So, sa loob, in between of those symbols is yung attribute name. So, ang definition nito selects elements that have the specified attribute regardless of its value. So, let's take a look at my example. Alright, so gagamitin natin yung example earlier sa CSS selector dahil mas nandito na to dahil existing na tong file. Then, ang gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng common na pinagagamitan ng attribute selector, which is yung input element. So, let's start. Unang gagawin natin, lalagay tayo ng input, and then, lagay tayo ng attribute na type, tapos text. So, ito yung basic attribute selector. Okay. Gaya sa example, syntax. So, attribute daw. And then, open and close curly braces. Lalagyan natin siya ng border. So, ang border na gagawin natin is border 10px solid red. Okay, ang ending nito, lahat daw ng may attribute na type ay lalagyan niya ng border 10px solid red. So, let's try. Refresh. Ayan. Yun yung basic attribute selector. So, yun lang. Next one naman natin, attribute value selector. So, sa attribute value selector, nahati siya sa dalawa. Hinati ko siya sa dalawa. Isang exact value at isang partial match. Layman's term lang, exact value, syempre, exact value ng attribute. And then partial match, may iba't iba siyang syntax and symbol na kasali, kaya iniwalay ko siya ng slide. So, sa exact value, selects element with the exact attribute and value. So, dito naman, gagamit lang tayo ng isang special symbol, which is yung equals. So, let's look back at our example. Ngayon, meron na tayo ditong basic attribute selector. Gagawa tayo ng dalawa pang input para malaman natin yung pagkakaiba ng at kung paano naapektuhan yung iba't ibang attribute kapag gagamit tayo ng attribute selector. So, gawa tayo ng iba pa. Copy natin tong isa and then gawin nating password. Ayan. So, sa example natin ngayon, meron na tayong tatlo. So, sa value selector, copy natin to. Pag value selector naman, gaya ng sinabi ko, gamit ng equals. And then, string sa loob,
kung ano man yung type or exact value dapat, yun yung malalagay dito. So, lagay natin password. Tapos, buy natin yung color. Then, refresh. Mali pala. Color pink. Ayan. Kung napapansin nyo, itong second na to, which is type password, konting background lang, ang type password, ginagamit siya sa password inputs natin. Kung meron tayong sign up, and then meron tayong password field. So, yun yung pinagagamitan ng password type. Okay, sa example natin dito, going back, kapag exact match yung gagamitin natin, gagamit tayo ng equal symbol followed by string, and then sa loob ng string, variable or value, nandun yung exact value na ating attribute. Kaya isang type lang yung naapektuhan dito. Dahil isang type lang din yung merong exact value na password. Okay, gets ba? So, yun lang para sa exact value. And then, prepare kayo para sa partial value dahil medyo madugo siya at medyo marami. So, let's start. Pagdating naman kay partial match, select elements with a partial attribute value match. Nahati siya sa ilan, pero hindi naman nagkakalayo yung syntax sila sa one another. Okay, start na tayo. Partial match prefix starts with power symbol and then equal signs. Ibig sabihin niyan, selects element where the attribute value starts with the specified string. Ibig sabihin, kapag nag-start yung string sa ganong value, babaguhin niya yung target element with specified CSS. Okay, so let's look back at our example. Yan, gawa tayo ng additional input pa. Yan. So ngayon naman, i-buy natin yung ating example na element. Okay, so instead na input, ang gagamitin natin is anchor tag. So sa anchor, letter A lang siya. Ganyan. And then, gagamit tayo ng href attribute. So, sa href attribute, save muna natin and then refresh para makita. So, wala dahil walang laman. Sample anchor tag. Yan. Then, refresh. And kung nakikita nyo, yung cursor niya nag-iiba. Yun yung purpose ng anchor tag. So, lagay tayo dito. https://facebook.com. Yan. And then, gamitin natin siya dito. So, href daw power and then https so refresh. Ayan, so nagbago siya. Para malaman natin yung difference niya, let's try to create another. Lagyan naman natin ng walang https and then save. Yeah, tapos refresh natin yung HTML. Ayan, so hindi nag-apply yung attribute selector element na CSS doon sa second. Dahil nga ang hinihingi, kailangan ang prefix niya is HTTPS. So, yun lang. Let's move on. Okay, sa suffix naman, instead of power sign, ang gagamitin natin is $sign. So, select element where the attribute value ends with a specified string. Hindi lang nagkakalayo yung syntax nila, no? Versus doon sa nauna, which is yung prefix natin na power sign. So, let's look at our example. So, gawa ulit tayo ng href dito. Lagyan natin ng .css.
Tapos, dito, copy paste, $sign. Babaguhin natin yung bago natin gawa. .css. So, ang color ay gawin natin violet. Refresh. Ayan. So, ang nagbago naman dito is yung suffix attribute or attribute selector. So, yun lang. Let's move on. So, next naman natin is yung partial match contains with. So, kapag contains with, asterisk, and then equals. Select element where the attribute value contains a specified substring. So, kapag contains with, lahat ng attributes mo na merong match na value doon sa attribute na contains with symbol ay babaguhin niya with the target CSS. Okay, let's try. Ngayon naman, ang tatry natin is itong itong book. Try natin kung mababago natin to. Ibig sabihin lahat ng merong book sa kanilang attribute href ay gagawin natin na lalagyan natin ng padding or yung space with inside the element. Asterisk padding 10px. Refresh. Okay, so nakita nyo, nagkaroon ng space doon sa element na tina-target ng contains with attribute selector. So, yun lang. Let's move on. Okay, pagdating naman dito, kapag may space yung iyong attribute, hanapin niya yung value na nilagay mo sa attribute selector. Hence or else, kahit na match yung value niya, kapag walang space yung iyong attribute selector, hindi magre-return siya as false or hindi niya i-apply yung CSS value or CSS style. So, let's take a look at this example. Okay, gawa tayo ng panibago. Dito naman, lagay natin div para medyo fresh. Class text 1. Ayan. Then dito, lagay tayo ng text -1. So, malalaman natin yung ibig sabihin ng space separated attribute. Lagyan natin dito ng text 1 and then text -1. Yan. Tapos dito attribute class so ang symbol ng space separated is itong symbol na to na makikita sa katabi ng 1 sa iyong keyboard. Kung merong kung alphanumeric na medyo malaki yung keyboard mo, I'm sure na meron siyang ganyan. So, shift nyo lang, tapos pindutin nyo yun, and then text. So, para mas simple, color orange. Yan. Ibig sabihin kapag may space and then mayroong text yung ating class attribute, magre-return siya ng color orange sa loob ng element. Okay, let's save and then refresh. Ayan. So, napapansin nyo, yung text 1 naging color orange, yung text 2 ang in-apply niyang color ay yung nasa universal selector natin, which is itong ang green. Yun yung difference ng contains with tsaka ng space separated. So, huwag kayo malilito. Kapag space separated, kailangan may space para mag-match or mag-apply yung value once na nahanap ng HTML or CSS sa attribute na hinahanap nyo. And then, kapag contains with, kahit walang space, is return siya once na nag-match yung value na nire-return nyo or yung kailangan yung value. So, yun lang. Let's move on. Okay, kung meron tayong space separated list, meron din tayong hyphen separated list. Pag hyphen, kapag merong dash or hyphen yung ating word, doon lang siya magre-return. So, ang symbol niya is straight slash. Yun yung nasa taas ng enter. Shift nyo lang, tapos pindutin nyo yun. Okay, straight slash and then equals. Select element where the attribute value is exactly value or
starts with value. Basta meron siyang hyphen, hanapin niya. So, kapag space separated, basta may space, hanapin niya din. Or i-return niya once may nag-match. Ayan. So, gamitin na lang natin to. So, meron tayong text1, text-1. Then, copy-paste. Yan. Tapos, color red. Then, refresh. Ayan. So, nabago yung merong hyphen na text sa kanyang attribute class. So, yun lang. Let's move on. So, second to the last. Actually, ito na yung last eh. Yung negating attribute selector. So, dito naman, selects element that do not match the specified attribute and value. Ibig sabihin, kapag nag-match yung attribute na hinihingi mo sa loob ng isang method na not, so ang syntax pala niya is colon and then not, tapos merong opening close parenthesis, tapos nandoon yung attribute mo. So pag nag-match doon, ibig sabihin, yun yung hindi niya idadamay sa class or sa style na nasa loob ng iyong CSS. So, let's try. Gagamitin natin ulit itong example. Ibig sabihin, lahat ng hindi pasok doon sa specified attribute natin, i-apply niya yung style na nilagay natin. So, base dito, not, then open and close parenthesis, attribute. So, open and close bracket. Lagyan natin ng type na lang. Ibig sabihin nito, kapag walang type yung ating element, i-apply niya tong CSS. Gumana lang ako ng isa pa. So, dito, type yung nalagay ko para mas kita or mas distinguishable. Dito, kapag hindi type, ibig sabihin ng magiging font size nila is 40. Yan. So, ang naiwan dito is yung input elements natin. Kasi nga, meron silang type na attribute. So, yun lang. Dagdag ko lang, hindi lang pala siya attribute yung pwedeng ilagay sa loob ng not. Pwede din class or other selector. So, let's try. Ay, wag to. Kita pala to. Ito na lang text 1. Text-1. Ayan. So, kung napansin nyo, naiwan yung text-1 na class. Ibig sabihin, pwede rin mag-apply yung ibang selector sa loob ng not na negating attribute selector. So, experiment nyo na lang kung ano yung preferred nyo para mas lumawak din yung knowledge nyo. Okay? Last sa ating attribute selectors, note lang na pwede nyo pag-combine yung mga attributes depende sa trip nyo. Okay? So, you can combine multiple attribute selectors for precise targeting. So, ang use case nito kapag meron kayong specific na attribute, depende sa value, depende sa contains or sa attribute mismo, pwede nyong pagsamasamahin. Depende sa preference nyo. So, ang use case, styling links differently based on their href attribute or yung anchor tag. And then, styling from elements based on type or placeholder, pwede din. Then, lastly, applying styles to elements with a specific data attributes. So, dito, yung mga use case pala na to, yun yung mga pwede magkakaiba. Depende sa magiging user preference or developer user preference nyo. So, try na lang natin na magsama-sama ng mga attribute selectors. Iburin muna natin itong negating natin para hindi tayo magka-conflict. Yan. So, ang gagawin natin, babaguhin natin yung type border or yung attribute type natin. Daragdagan lang natin siya. So, let's say input and then, pwede rin pala yung ganito lagyan nyo muna ng type para mas specific or specified yung target ninyo. Type is equals to text
And then placeholder is equals to mali. Gamit tayo ng contains age. Yan. Border 1px solid purple. So, lagay lang tayo dito ng type text and then lagyan tayo ng placeholder. Enter your age. Save and then refresh. Parang di kita. Lakayan pa natin. Ayan. Base sa example, naghalo-halo tayo or nagdagdag tayo. Combination ng placeholder attribute tsaka ng type attribute sa ating CSS. So, yun lang. That's all for this tutorial. Kung may questions, clarifications, or suggestions, pwede kayo mag-comment, mag-PM sa aking TikTok account para sa mga updates or question and answer. Pwede rin sa TikTok, sa live. So, yun lang. Kita-kits sa ating part 3. This is Code Coffee. Bye-bye.